Sa bigayan naman ng ₱5 o ₱5,000 fuel subsidy, alamin natin itong reaksyon ng ilang mga tsuper kung sapat ba o hindi para sa kanila ang halaga ng subsidiya na kanilang matatanggap. Narito ang mga detalye live sa pag-uulat ni Bombo Betha Servito. Sisimulan ng bigay ng ₱5,000 fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers sa Martes. Layo nito na maibsan ang epekto ng double-digit na pagtaas sa presyo ng langis na dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ang mga tricycle drivers sa Metro Manila ang magiging unang benepisyaryo ng pilot rollout na susundan naman ng mga jeepney drivers at operators, bus drivers at transport network vehicle service drivers sa mga susunod na araw. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kailangan ang valid driver's license at dapat nasa listahan ng kanilang local government units ang mga tsuper upang makatanggap ng fuel subsidy. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakikipagtulungan ang Department of Transportation sa Department of Social Welfare and Development at sa mga lokal na pamahalaan para sa rollout ng nasabing fuel subsidy. Ang pondo ay magmumula sa budget ng Department of Social Welfare and Development para sa assistance to individuals in crisis situations. Samantala, hati naman ang reaksyon ng mga tricycle drivers kaugnay ng rollout ng fuel subsidy. Ang iba sa kanila ay nagsabing sapat na ito habang mayroon ding nagsabing kulang pa raw ito at sana ay dagdagan pa ng gobyerno. Ayon kay Reynald Cabelli na mahigit 5 taon nang namamasada, okay na raw para sa kanya ang halaga ng subsidiyang matatanggap at mas mabuti na raw na mayroon kaysa wala, kahit pa medyo may kahinaan ang kita ngayon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Reynald Cabelli. Okay lang, at least may tulong rin naman ng gobyerno. Sapat na rin naman na yun eh. Mga ganong kalaki, bumibiyahe ka rin naman eh. Kumikita rin naman. Sakto lang, medyo may kahinaan din kasi eh. Sinabi naman ni Felix Inserto Jr. na tama lamang daw ang ₱5,000 na fuel subsidy at malaking bagay na raw ang tulong na ito para sa kanilang mga namamasada. Narito naman ang naging pahayag ni Felix Inserto Jr. Hindi, tama na yun. Tama na yung malaking bagay na sa aming driver yun. Kung hindi Martes, Merkules. Malaking tulong para sa aming mga driver. Siyempre kahit pa paano, may income. Basta yung active na member lang ang makakakuha nun. May lisensya. Pero pag wala lisensya, hindi makakakuha. Ganon kasi ang policy ng presidente. Inihayag naman ni Ernel Malikdam na mahigit 35 taon na siyang namamasada at tumatayong sekretary ng AAA TODA o Tricycle Operators and Drivers Association na kung saan magtatagal ang tensyon sa Middle East ay hindi raw sapat ang ₱5,000 na fuel subsidy. Pakinggan naman ang tinig ni Ernel Malikdam. Bilang sekretary ako nagpasa na ako ng form ng mga list of members. Pinasa na sa City Hall. Siyempre yung 5,000, palagay ko kung magtatagal yung kaguluhan sa Middle East, hindi sapat yun. Sa order hintay pwede. Siguro, abutin kulang-kulang 1 buwan, maaaring makatulong sa fuel subsidy nga. Okay naman, pero huwag na lumala yung gera doon. Sabi sa opisina, Martes daw. Ayon naman kay George Pantoja, ang Vice President ng AAA TODA na mahigit 34 na taon nang namamasada, tila hindi raw sapat ang halagang ₱5,000 na fuel subsidy dahil sa mahal na mga bilihin at mas magandaan niya kung madagdagan pa ito. Narito ang naging pahayag ni George Pantoja. Hindi, kasi siyempre mahal na ngayon ang mga bilihin. Saka yung maraming nagmahal ngayon, tumaas ang bilihin. Kaya mas maganda sana kung mas dagdagan pa. Ang sabi nila, makakatanggap daw, sabi sa Martes. Ang hiningi lang sa amin yung lisensya.
Samantala, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na makatatanggap din ng ayuda ang mga public utility vehicle drivers sa mga probinsya. Ayon kay Gatchalian, uumpisahan ng programa sa Metro Manila at susunod na agad ang rollout sa ibang lugar dahil ang Department of Social Welfare and Development ay may mga nationwide offices na maaring magsagawa ng sabay-sabay na payout. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.